Hindi natuloy ang letseng kasal na ito. Nakaipon na kami ng 50,000 para sa dote. Naitakda na ang petsa sa ika-6 ng susunod na buwan. Tumaas na ang hinihingi ngayon. 66,000. Kulang ng kahit piso, hindi matutuloy ang kasal. 50,000 ang napagkasunduan natin nung una. Hindi talaga namin kaya ang ganyang halaga. Kung hindi nyo kaya, wag na kayong magpakasal. Wag nyo naman akong pahiyain. Noon, ibinenta ko ang lahat para lang mapakasalan si Wei Rui. Pagkatapos ng kasal, nakipagkasabwat siya sa ibang tao, at tinanggay ang lahat ng ari-arian namin, na naging dahilan para mapalayas at mamulubi sa kalye ang mga magulang ko. Habang ako naman ay namatay ng mag-isa dahil sa malubhang sakit sa isang inuupahang kwarto. Dagdagan nyo pa ng 10,000. Sigurado ka bang hindi mo ito pagsisisihan balang araw? Kung wala kayong pera, aminin nyo na lang. Kung hindi nyo kayang maglabas ng 60,000, huwag nyo nang pangaraping makalabas ng pinto na ito. 60,000 walang bawas kahit 5. Kapag iniwan mo si Rui Rui, wala ka nang mahahanap na mas mabuti pa sa kanya. Hindi kailangang mangutang. At hindi kailangang mag-ipon pa. Sa wakas, natauhan ka rin at naisipang mangutang. Hindi na kailangang magdagdag ng pera para sa kasal na ito. Hindi ko na siya papakasalan. May lakas ka ng loob na kanselahin ang kasal. Sinisira mo ang reputasyon ng anak ko. Huwag mong isiping makakaalis ka rito ngayon. Ningke, nababaliw ka na ba? Balang araw, siguradong, luluhod ka rin pabalik para magmakaawa sa akin. Humingi ka agad ng tawad sa tito mo. Pag-usapan na lang natin uli ang tungkol sa pera. Hindi sapat ang 60,000 para sa anak nyo. Masyado kayong mataas para sa akin. Hindi natuloy ang kasal na ito. Kung gusto mong umalis, sige, magbayad ka muna ng 2,000 bilang danyo sa nasayang na panahon. Danyo sa nasayang na panahon. Lihim na nakikipag-date si Wei Rui, kay Zhang Li na taga-pabrika ng makinarya. At tumanggap na rin ang pamilya nyo ng paunang bayad mula sa pamilyang Li. Nangako ka pa naman sa pamilya namin. Gusto mo bang sa harap pa, ng mga kapitbahay natin sabihin ng malinaw? Kapag umabot pa ito sa barangay, sino kaya ang mapapahiya? Pagsisihan mo ito habang buhay. Ang trahedya sa nakaraan kong buhay. Hinding-hindi na maulit sa buhay kong ito. Walang hiya ka. Sa 50,000 piso na iyon, kasama doon ang 3,000 na inambag ng tito mo, tapos isasauli mo lang ng ganoon kadali. Hiyang-hiya na ang pamilya ning dahil sa iyo. Maayos ang trabaho ni Wei Rui at maganda naman siya. Kung tatanggihan mo ang kasal na ito, 25 taong gulang ka na at kapag pinatagal mo pa, tatanda ka na lang na binata. Hindi pwedeng matuloy ang kasal na ito. Kung anong klaseng tao talaga si Wei Rui, malalaman nyo rin balang araw. May iba akong paggagamitan sa pera. Magpapaliwanag ako sa inyo pagkalipas ng 3 buwan. Nasisiraan ka na ba ng bait? May mapapangasawa ka na nga pero ayaw mo pa. Bakit nangingitlog ba ang pera kapag itinabi mo iyan? Pumunta ka bukas sa pamilya Wei para humingi ng tawad. Magdagdag ka pa ng 5,000 para matuloy ang kasal. Hindi ko kailangang humingi ng tawad. Hindi ko siya pakakasalan. Utang lang naman ang 3,000 na iyon. Ibabalik ko rin iyon sa iyo pati ang interes kapag dumating ang oras. Kung paano ko gagamitin ang pera. Huwag mo nang pag-aksayahan ng panahon na alalahanin pa. Walang kwentang anak ka. Nasisiraan ka na talaga ng bait. Kezi anak. Huwag mo namang takutin si nanay. Alam ko po ang ginagawa ko. Siguradong sa susunod, mabibigyan ko rin kayo ng magandang buhay. Magtiwala lang po kayo sa akin kahit ngayon lang. Ano ang sinabi mo? O kaya naman, magpapatulong si nanay sa iba para sa iyo, na maghanap ng ibang babaeng maipapakilala sa iyo. Si Zhang na taga-kabilang eskinita, maliit lang ang dot na hiningi niya. Hindi muna ako makikipag-blind date ngayon. 50,000 yuan para sa dote. Balak ko sanang gamitin iyon para bumili ng lupa. Anong lupa naman ang bibilhin mo? Doon sa may Dongxing District, ang 5 mo na lumang kulungan ng baboy. Ibinebenta na iyon ng komite ng nayon. Makukuha na ang titulo sa halagang 50,000. 2 taon ng abandonado at napakabaho sa lugar na iyon. Kahit ipamigay ng libre walang kukuha niyan. Tapos bibilhin mo ng 50,000. 50,000 para lang sa mabahong kulungan ng baboy. Nasisiraan ka na ba talaga ng bait? Parang nagtapon ka lang ng pera sa wala. Noong nakaraang taon nagkaroon ng reforma sa pabahay ang gobyerno. Papunta na sa commercial housing ang takbo ng merkado. Lalawak din ang lungsod patungong Silangan balang araw. Mukhang liblib ang lupang iyon sa ngayon. Pero sa hinaharap magiging sentro na iyan ng syudad, narinig ko sa kaibigan ko sa Planning Bureau.
May malaking proyekto raw na itatayo sa silangan. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon para bumili habang mura pa. Sa loob lang ng 3 buwan makikita na ang resulta. Sige, magtitiwala ako sa iyo ngayon lang. Kapag nalugi ka rito, magtrabaho ka na ng maayos at huwag nang mag-isip ng kung ano-ano. Huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo bibigin. Ano? Gagamitin mo ang dot ko para ipambili ng bulok na kulungan ng baboy. Kwadradong-kwadrado ang 5 mo na lupang iyon. Katabi nito ang pangunahing daan sa timog at may ilog sa hilaga. Sa susunod pwedeng tayuan iyon ng mga bahay o paaralan. Napakaganda talaga ng pwesto niyan. Kapag lumabas na ang plano ng gobyerno, mag-iiba na ang lahat. Sigurado ka bang bibilhin mo iyan? 2 taon nang nakatingga ang kulungan ng baboy na iyon. Matagal nang nakapost sa nayon pero walang gustong kukuha. Kapag binili mo iyan sa halagang 50,000, hindi na iyan maibabalik. Lupa lang iyan para sa pag-aalaga ng hayop. Kung mapapalitan ba ang gamit niyan, hindi rin namin masisiguro. Nakapagdesisyon na ako. Ngayong araw na natin asikasuhin ang mga papel. Babayaran ko ng buo. Yayaman na ako. Wala nang ang kwenta ang isang tao. Nawala pa ang mapapangasawa na nasa kamay na nga. Ang mga kabataan talaga ngayon. Ang kukulit at walang alam sa buhay. Masyadong mapusok at bata pa siningke. Maubos din ang lahat ng ari-arian niya balang araw. Isa lang siyang pabaya at waldas sa pera. Sa perang iyan kasama pa doon ang 3,000 piso mula sa pamilya namin. Nilulustay lang ang pera namin sa kung ano-anong walang kwentang bagay. Sinasabi ko na nga ba na hindi maaasahan ang batang iyan. Kinansela ang kasal tapos bumili pa ng lupa. Sa tingin ko ay tuluyan na siyang sumuko at nagwala na lang. Iiyak din siya balang araw. Tito at tita, nabalitaan ko pong bumili siningke ng isang lupain. Sinadya ko po talagang pumunta rito para tingnan. Ginamit lang pala niya ang pera, para lang bumili ng isang mabahong lugar na ito. Sayabang mong iyan pero wala namang ibubuga. May mapapala ka pa ba sa buhay mo? Kung sana nagdagdag ka lang ng 10,000 para pakasalan ako noon. May pamilya ka sana ngayon. Pero ngayon pati asawa at pera mo ay nawala na. Anong mapapala ko sa iyo? Malalaman mo rin balang araw. Huwag ka munang magsaya ng maaga. Sa susunod na magmakaawa ka sa akin. Hinding-hindi man lang kita lilingunin. Ahahaha. Ang yabang mo naman. Tingnan mo nga ang sarili mo. Pinag-aral ka namin sa kolehiyo, at ganito mo lang kami babayaran. Tama nga naman. Lumalaki na ang ulo mo. Wala ka ng galang sa mga nakatatanda sa iyo. Pasensya na po, nakatira po ba rito si Ginoong Ningke? Dito po ba siya nakatira? Galing po kami sa Yuliang Real Estate. Gusto lang po sana naming makipag-usap tungkol sa lupa. Sa nakaraang buhay, ginamit ni Wang Miilan ang pagpapababa sa presyo ng lupa. Nangurakot ng komisyon at ng ganso ng maraming may-ari ng lupa. Sa huli ay nasibak sa trabaho dahil sinira ang proyekto. Naging kahabag-habag ang sinapit niya. Maupo ka. Interesado ang kumpanya namin sa 5 munang lupang kulungan ng baboy mo para bilhin at gawing bodega. Nag-aalok kami ng 10,000. Isang bagsakang bayad. 10,000. Manong, napakataas na ng presyong iyan. Tiwangwang na nga at mabaho pa ang lugar na iyon. Kailangan pa naming gumastos para linisin iyon. Napakamakatwiran na niyan. Ginoong Ning, pag-isipan mo muna. Kapag pinalagpas mo kami, walang sinuman ang kukuha sa lupa mo. 10,000. Ginagawa mo ba akong pulubi? 2,000,000. Kung hindi ay walang pag-usapan. Ano? 2,000,000. Ginoong Ning, hindi ko masyadong narinig. Ang sabi ko masyadong maliit ang 10,000. Kulang pa yan para ipamali mo sa pulubi. Ang tiwangwang na lupang iyon. Sobra-sobra na nga ang 10,000 para doon. Sa tingin mo magkano ang halaga niyan? Kung mas mababa sa 2,000,000, wala tayong pag-uusapan. 2,000,000. 2,000,000. Ang pinakamahal na mansyon sa kabisera ay 50,000 lang. Tapos ang bulok mong lupang may kulungan ng baboy. Mangangahas kang humingi ng 2,000,000. Nababaliw ka na ba sa pera? Ang 2,000,000 ay makakabili na ng 10 bahay sa gitna ng lungsod. Sinong bibili sa mabahong kulungan ng baboy mo? Nasisiraan ka na ba ng bait dahil sa hirap? May saltik ka ba sa utak?
Ayaw mong ibenta sa 10,000 tapos ngayon hihingi ka ng 2 milyon. Nababaliw ka na sa kakaisip sa pera. Kung magkano ang halaga ng lupa ko, alam ko ang ginagawa ko. Kung hindi mo kayang tanggapin ay umalis ka na lang. Sige, Ningke, ganoon ba? Tandaan mo ang sasabihin ko. Bukod sa aming yuleang, walang ibang bibili ng lupa mong iyan. Hawakan mo na lang iyang lupa mo, at hintayin mong mabulok sa mga kamay mo. ₱50,000 para sa walang kwentang lupang iyan. Kahit 10,000 hindi ibebenta. Malulugi lang tayo balang araw. Bakit hindi na lang natin ibenta sa halagang 10,000? Mas mabuti na iyon kaysa malugi ng buo. Pinagtatawanan na ng buong kapitbahayan ang pamilya natin. Isang malaking panaginip lang ang 2 milyon. Bilisan mo at pumunta ka na. Kausapin mo ang mga tao mula sa Yuliang. Ibenta mo na ng 10,000 para hindi naman ganoon kalaki ang lugi. Maghintay muna kayo ng kaunti pa. Kahit umalis sila ay babalik din sila. Sa susunod hindi na lang 10,000 ang magiging presyo niyan. Sa loob ng kalahating buwan sa pinakamatagal, tiyak na may mga developer pa na lalapit sa atin. Siguradong mas mataas pa iyon sa 10,000. Magtiwala kayo sa akin ng isa pang beses. Paano kung walang pumunta sa loob ng kalahating buwan? Kung walang pumunta, ako na mismo ang lalapit sa Yuliang. Ibebenta ko na iyon sa halagang 10,000. Pagkatapos noon magtatrabaho na ako ng maayos. Susundin ko ang lahat ng gusto nyo. Sa Dongsheng District ito, iyong lumang lupain na dating kulungan ng baboy, lupang pang-alagaan na liblib na nga, mabaho pa. Bakit mo pabibilhin iyon? Hayaan muna natin doon. Pakiusap, tulungan mo akong sukatin ang hangganan ng lupa, at gawan mo rin ng kopya ang patunay ng pagmamay-ari. Buong araw na pagod para lang sa mga kapirasong papel na ito. Habang mas malinaw ang mga papeles ng pagmamay-ari, mas magiging kumpiyansa tayong makipagtawaran sa susunod. Sige, maghihintay ako ng 2 linggo. Pa, nangangako ako. Kung sa loob ng 2 linggo ay walang balita na tumaas ang halaga ng lupa, hindi na ako magnenegosyo kailanman. Magtatrabaho na lang ako ng matino. Kung sino ang gusto ninyong pakakasalan ko, pakakasalan ko. Ano bang pinagsasabi mong kalokohan? Naniniwala si Mama sa iyo. Tita, matagal ko nang sinabi na si Ningke, mataas ang pangarap pero walang ginagawa kaya walang nararating. Kung pinakasalan lang niya ako ng kusa noon. Sana walang ganitong gulo. 2 milyon pa raw. Mukhang nabaliw na siya sa kahirapan. Kailangan ninyo siyang pagsabihan. Kung hindi sa hinaharap, magiging problema pa ang pag-aalaga sa inyo pagtanda ninyo. Ang mga bagay sa pamilya ko, hindi mo na kailangang pakialaman. Alalahanin mo na lang ang sarili mo. Bakit, may mali ba sa sinabi ko? Mabebenta mo ba ang bulok mong kulungan ng baboy sa halagang 2 milyong piso? Kung mabebenta talaga iyan, hihingi ako ng tawad sa iyo sa harap ng buong eskinita. Pero kapag hindi na ibenta, dapat mong aminin na isa kang walang kwentang tao na hanggang salita lang. Sige, tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Huwag kang babawi sa sinabi mo. Ibenta mo na agad ang lupa. At maghanap ka ng trabaho. Bukod sa pangangarap ng gising araw-araw, ano pa ba ang kaya mong gawin? Ma, wag mo nang isipin iyon. Hindi na sila makakatawa sa lalong madaling panahon. Alis na tayo. Wang Milan, tingnan mo ang ginawa mo. Boss Zhang, ang bagong campus ng Capital University ay itatayo sa Dongsheng District. Totoo ba ito? Malamang. Lalabas na ang approval ng Planning Bureau. Inutusan kitang bilhin ang lupa, pero 10,000 lang ang inalok mo, at sinabihan mo pa silang na mabubulok lang ang lupa sa kanila at walang bibili nito. Hindi ko naman alam noon na may plano palang i-develop yan. Akala ko kasi tiwangwang na lupa lang yun. Kaya sinubukan ko lang baratin ang presyo. Baratin ang presyo. Muntik mo nang mapakawalan ang gintong lupang yan.
Kapag nag-umpisa na ang proyekto, tataas ang halaga ng lupang yan ng hindi bababa sa 100 beses. Ang 5 munang lupang yan ay magiging nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso balang araw. Pero ikaw, bibilhin mo lang ng 10,000 piso, tapos ginalit mo pa sila. Bibigyan kita ng 2 linggo. Gawin mo ang lahat ng paraan anuman ang mangyari, para makuha ang 5 munang lupa ni Ningke. Kapag hindi mo nakuha yan ay sibak ka sa trabaho. Binabantayan din yan ng Huamao. Kapag nahuli tayo kahit sabaw wala tayong mapapala. Ihanda mo na agad ang sasakyan at pupunta tayo sa mga Ning. Kasalanan ko talaga dahil naging sakim ako sa kickback noon. Galit na galit tuloy sila sa akin. Sa pagkakataong ito kahit magkano pa ang hilingin niya, kailangan muna natin siyang mapakalma. Ginoong Ning, para sa kawalang galang ko noong nakaraan, humihingi po ako ng paumanhin sa inyo. Ginoong Ning, nag-report na po ako sa kumpanya pagka-uwi ko. Seryoso po talaga kaming bilhin ang lupa ninyo. Magbabayad po kami ngayon ng 100,000 piso. Mas mataas po yan ng 10 beses kumpara noong nakaraan. Patunay na po yan ng aming katapatan, diba? 100,000 piso. Napakaswerte talaga nitong siningke. Binili lang yan ng 50,000 tapos ngayon doble na ang kikitain niya. Ibenta mo na agad yan. Ang 100,000 ay sapat na para makabili ng bahay na may 2 kwarto. Sapat na rin yan para makapag-asawa o magsimula ng negosyo. 100,000 maliit pa rin yan. Sinabi ko na sa inyo, hindi ko yan ibebenta sa halagang mas mababa sa 2 milyong piso. Maliit pa ba ang 100,000? Presyo na sa merkado yan. Ilang beses na mas mataas yan. Gawa ba sa ginto yan? Alam niyo naman yan sa sarili niyo. Kung hindi kayo babalik dito para hanapin ako. Di ba Supervisor Zhu? Sabi-sabi lang naman ang tungkol sa plano. May risko yan. Sigurado nang kita ang 100,000. Ako na ang bahala sa risko. Kung hindi niyo kayang tanggapin ang 2 milyon, mabuti pang umalis na kayo. Bumalik na lang kayo kapag handa na kayong tanggapin yan. 100,000 na nga hindi pa binenta. Masyadong sakim siningke. Baka nga talagang napakamahal ng lupang yan. Kaya 100,000 yan. Kumita na tayo ng 50,000. Bakit hindi mo pa binibenta yan? Pasimula pa lang ang 100,000. Tingnan mo tataas pa yan. Ano nang gagawin natin ngayon? Sabi ni Boss Zhang, kahit anong mangyari, iakyat muna natin sa 500,000. Ewan ko na lang kung hindi pa siya matukso niyan. Mr. Ning, humingi ulit ako ng approval sa kumpanya para sa 500,000, isang bagsakan na buong bayad. Ito na talaga ang pinakasagad na kaya ng kumpanya namin. 500,000. Ningke, 500,000 na yan. Pirmahan mo na yan agad. Ano pang hinihintay mo? Nga naman, hindi ka makakakuha ng ganyan kalaki sa buong buhay mo. Huwag kang maging tanga. Talagang 500,000 yan. Kulang pa rin ang 500,000. Ningke, kulang pa ang 500,000. Huwag kang masyadong gahaman. Sa buong lungsod, walang mag-aalok ng ganyang presyo para sa bakanting lupa. Bakanting lupa, huwag na tayong magmaang-maangan. Alam nyo ba kung magkano ang magiging halaga nito sa hinaharap? Ang 500,000 ay barya lang kumpara doon. Imposible ang 2 milyon. Hindi papayag ang kumpanya. Kung ganoon bumalik na lang kayo kapag pumayag na kayo. Hindi naman ako nagmamadali. Ningke, huwag kang magsisisi. Kapag pinalampas mo ang yuliang, walang mag-aalok sa iyo ng ganyang kataas na presyo. Masyadong mataas ang pangarap nitong si Ke, nga pati ito tinatanggihan pa niya. Ke, 500,000 na iyan. Sa buong buhay ko, hindi pa nakakakita ng ganito karaming pera. Kailangan ba talaga nating maghintay? Nanay, maniwala ka sa akin, barya lang ang 500,000. Sa susunod na mga araw magkakaroon ng mas mataas na presyo. Malalaman nyo rin pagdating ng oras, kung bakit hindi ko ito ibinenta. Jingcheng University sa Dongsheng District, ang lokasyon para sa bagong campus. Mukhang pinal na. Ang pinakasentro na 5 munang lupang may kulungan ng baboy ay nasa kamay ng isang batang nagngangalang Ningke. Tama ba? Opo, Sir Xiang. Binili niya iyon noong nakaraang buwan ng buo sa halagang 50,000. 2 beses nang pumunta doon si Wang Milan mula sa Yuliang. Mula 10,000 tinaasan niya hanggang 500,000. Pero hindi niya pa rin nakuha. Ang batang iyon, humihingi agad ng 2 milyon. Ganoon ba? Isang simpleng binata mula sa probinsya. May lakas ng loob na humingi ng 2 milyon. Interesante ha? Walang alam si Wang Milan kundi mambarat at kumuha ng kickback. Kaya normal lang na hindi niya nakuha. Itong si Ningke, maaaring may insider info siya. O sadyang matalas lang talaga ang paningin niya sa negosyo. Alin man sa dalawa, kailangan nating makuha ang lupang iyon. Sir Xiang, magkano po ang budget natin?
2,700,000, isang bagsakang bayad ng buo. Pumunta ka doon ng personal, maging magalang ka sa kanya. Huwag kang umasta na parang mayabang gaya ng mga tagayuliang. At habang nandoon kakausapin mo na rin siya. Alamin mo kung ano ang tingin niya sa industriya ng real estate, at kung ano ang pananaw niya rito. Kung talagang may kakayahan siya, baka maaari tayong magtulungan. Maliwanag po Sir Xiang. 500,000 na nga hindi mo pa rin nakuha. Ano ba talagang silbi mo? Sir Zhang, talagang mapilit si Ningke sa 2,000,000. Siguradong alam niya ang tungkol sa plano, kaya sinasadya niyang itaas ang presyo. Hindi naman sa hindi natin kayang ibigay ang 2,000,000. Ang inaalala ko lang baka sumingit ang Huamao. Pumunta ka ulit doon. Alukin mo agad ng 1,500,000 para kumalma siya. Kung hindi talaga kaya pwede nating pag-usapan kahit 2,000,000. Kailangan nating mapapirmahan agad ang kontrata. Kapag naunahan tayo ng Huamao si Sante ka na. Sige po. Pupunta ako agad bukas. 1,500,000. Ewan ko na lang kung hindi pa siya matukso doon. Ang lupa ni Ningke, mukhang napakalaki nga ng halaga nito. Magandang araw po Mr. Ning, mula po ako sa Huamao Properties. Ako po si Xiaonan ang assistant ng chairman. Nabalitaan po ng aming presidente Xiang, ang tungkol sa lupa ninyo sa East District, at interesado po siya rito. Kaya ipinadala niya ako rito para pag-usapan ang pagbili. Maupo po kayo. Mr. Ning, hindi na po kami magpapaligoy-ligoy pa. Para sa 5 na lupa ninyo, handang magbayad ang Huamao ng 2,700,000 piso ng buo. Isang bagsakang bayad po ito. Dala ko na rin po ang kontrata. Kung walang problema, pwede na tayong pumirma at ilipat ang pera ngayon din. 2,700,000. 2,700,000. Siguradong ito na ang pinakamataas na presyo sa merkado. Seryoso po talaga ang aming presidente Xiang. Mr. Ning, sa tingin niyo ba ay hindi sapat ang halaga? Walang problema sa presyo. Pero hindi ko kailangan ang lahat ng iyan sa cash. Hindi niyo po kailangan ang lahat sa cash. Ano pong ibig ninyong sabihin? 2,700,000. 2,000,000 piso lang ang kukunin kong cash. At ang natitirang 700,000 ay gagawin nating shares o stock sa Huamao Properties. Gusto kong makipagtulungan sa Huamao para magtatag ng isang subsidiary sa East District na mamamahala sa pagpapaunlad ng lugar na ito. Hahawakan ko ang 30% ng shares ng subsidiary na iyon. Kezi, ano bang pinagsasabi mo? Hawak mo na ang 2,700,000. Doon na lang tayo sa sigurado. Anong shares ba yan? Paano kung malugi tayo? Nga, ang pera ay magiging atin lamang kapag hawak na natin ito. Hindi maaasahan ang mga shares na yan. Hining. Medyo ikinagulat namin ang hiling ninyong ito. Sa kasalukuyan sa industriya, walang naniniwala sa real estate. Maraming nag-aakala na hindi natataas ang presyo ng bahay. Masyadong mapanganib ang mamuhunan ng 700,000 piso sa shares. Magkasama lagi ang panganib at ang pagkakataong kumita. Naniniwala ako sa kinabukasan ng real estate, at naniniwala rin ako sa pananaw ni Boss Xiang. Ang magiging pag-unlad ng Huamao ay hindi lang basta ganito kalaki. Ang 700,000 shares na yan ay lalago pa ng maraming beses sa hinaharap. Ang hiling na ito ni Ning ay hindi ko kayang magdesisyon mag-isa. Kailangan ko munang bumalik para mag-ulat kay Boss Xiang bago kita mabigyan ng sagot. Walang problema, bumalik ka muna para makapag-usap kayo. 2,000,000 cash, kasama ang mga shares at pakikipagtulungan sa mga subsidiary. Pumirma ka kung papayag ka. Kung ayaw mo di huwag. Ningke, ang laking pasaway mo talaga. 2,700,000 piso yan. Tapos tinatanggihan mo pa. Gusto mo ba kaming patayin sa galit? Kining, nandito po ulit ako. Pagkatapos kong paulit-ulit na makiusap sa kumpanya, nakuha ko ang 1,500,000 piso para sa iyo. Napakataas na presyo na niyan. Kapag kinuha mo yan, hindi mo na kailangang mag-alala sa buong buhay mo. Ningke, 1,500,000 na yan, pumirma ka na agad. Hindi sapat ang 1,500,000. Kagagaling lang ng mga tao mula sa Huamao rito kanina. Nag-alok sila ng 2,700,000 piso. Ano? 2,700,000, pumunta rin ba ang Huamao? Tama kaya ang 1,500,000? Hindi ko yan ibebenta. 3,000,000. Kaming tagayuliang ay nag-aalok ng 3,000,000. Ito na ang pinakamataas na presyo talaga. Hindi na ito kayang higitan ng Huamao. 3,000,000 na yan, pirmahan mo na agad. Wala kang karapatang magpasya sa mga bagay para sa akin. 3,000,000 na ito. Ano pa ba ang gusto mo? Ito na ang pinakamataas naming alok.
Kahit 3 milyon pa hindi ko pa rin yan ibebenta. Sinabi ko na sa iyo, hindi ko balak na cash lahat ang bayad. Hindi ko isasaalang-alang ang alok ng Yuliang. Hindi lahat cash. Kung ganoon ano ang gusto mo, hindi mo na kailangang alalahanin ito manager. Maaari ka nang umalis. Kamusta nakuha ba natin? Hindi pumirma si Boss Xiang. Sabi niya hindi niya gustong cash ang buong 2,700,000. 2 milyon lang ang kukunin niya. Ang natitirang 700,000 ay gagawing shares sa kumpanya at gusto pa niyang makipagtulungan para magtayo ng subsidiary sa distrito ng Dongsheng at hahawak siya ng 30% shares. Shares? Interesante. Ang binatang bumili ng kural ng baboy sa halagang 50,000. Tinanggihan ang 2,700,000 cash, pero gusto ng shares at makipagtulungan sa pagtatayo ng subsidiary. Ano pa ang sinabi niya? Sabi niya may malaki siyang tiwala sa hinaharap ng industriya ng real estate at naniniwala rin siya sa inyong pananaw. Sinabi rin niyang ang paglago ng Huamao sa hinaharap ay walang katapusan. Ang 700,000 shares ay lalago pa ng maraming beses sa hinaharap. Oh, ngayong puro negatibo ang sinasabi sa industriya at hindi na mabili ang mga bahay matapos ang reforma sa pabahay. Siya na isang kabataan lang ay naglakas loob na sabihin iyon. Nga, sobrang kumpiyansa ng tono niya at parang matagal na niyang alam ang plano ng Capital University. Kung hindi siya magmamatigas na huwag ibaba ang presyo. At naglakas loob pa siyang humingi ng ganoong kondisyon. Kung ang plano lang ang alam niya, may tuturing lang iyon na may insider info siya. Pero ang maglakas loob na isugal ang 700,000 sa kinabukasan ng industriya. At gusto pa niyang magkasama nating buksan ang isang subsidiary. Hindi na siya basta ordinaryong tao lang. Maaaring may nagtuturo sa kanya sa likod. O talagang may kakayahan siya. Sir Xiang, tatanggapin po ba natin ang alok niya? Parang lugi po tayo kung tutuusin. 700,000 kapalit ng shares. Dagdag pa ang 30% shares sa subsidiary. Pero kung talagang may pananaw at kakayahan siya, ang kaunting shares na ito, kapalit ng isang maaasahang katuwang sa negosyo, ay siguradong sulit na sulit, ay arrange mo ang lahat. Ako mismo ang makikipagkita sa kanya bukas. Sa tea house lang sa ibaba ng opisina natin. Titingnan ko nga kung itong siningki ay talagang may kakayahan o puro pagyayabang lang naman. Sige po Sir Xiang, ay arrange ko na po agad. Interesante. Matagal nang walang sumusulpot sa mundo ng real estate sa Jingsheng, na interesanteng kabataan. Maupo po kayo Mr. Ning. Mr. Ning, ang iyong mga hiling, ay talagang interesado ako, pero gusto ko sanang itanong, kung ano ang dahilan para isipin mong, natiyak na sisigla ang real estate, at ano rin ang basehan mo para isiping, nakarapat dapat ang Huamao para mamuhunan ka ng 700,000. May 3 dahilan. Una, noong nakaraang taon ay tuluyan ng itinigil ng pamahalaan ang pamamahagi ng pisikal na pabahay, pagsusulong ng komersyalisasyon sa pabahay, sa ilalim ng takbo ng kasalukuyang polisiya. Sa susunod na 10 taon ang mga komersyal na pabahay ay magiging pangunahing pangangailangan ng lahat. Pangalawa, ang Jingsheng ay ang kabiserang lungsod at patuloy ang pagpasok ng mga tao rito. Ang mga kabataan ay gustong magkapamilya at manirahan dito, at ang mga taga-ibang lugar ay gustong permanenteng manirahan doon. Kaya ang demand sa pabahay ay lalong lalaki. Pangatlo, ang Dongsheng District. Ang proyekto para sa Jingsheng University ay magsisimula na, kaya patuloy na lalawak ang lungsod palabas. Ang mga bahay na malapit sa mga paaralan at tren ay mas mabilis na tataas ang halaga. Sige, magpatuloy ka. Tungkol naman sa Huamao, President Xiang, nagsimula na kayo sa real estate noong simula pa lang ng dekada 90. Napakatalas ng inyong paningin at napakatumpak ng inyong mga desisyon. Nasa inyo na ang lahat ng pinakamagagandang lokasyon. Kapag nasimulan na ang proyekto ng Jingsheng University, ang laki ng Huamao ay lalong dodoble ng 3 beses man lamang. Sa hinaharap, siguradong kayo ang magiging nangunguna sa real estate sa Jingsheng. Ang pamumuhunan ko ng 700,000 yuan ay isang negosyong siguradong kikita ako at walang kalugi-lugi. Kung ganoon, ano sa tingin mo? Ang sangay natin sa Dongsheng District, ano ang dapat nating maging sunod na hakbang doon? Napakasimple lang. Una, samantalahin natin ang kasikatan ng Jingsheng University. Bumili tayo ng mga lupain sa paligid nito, at mag-focus sa mga bahay na malapit sa paaralan. Unahin nating itayo ang mga pampamilyang tirahan, at planuhin ito ng mabilis. Pangalawa, isabay natin ang pagtatayo ng mga komersyal na gusali, tulad ng mga mall at mga opisina, para maging isang masiglang sentro ang buong lugar. Pangatlo, magplano na tayo ng maaga sa Tonghu. At kapag sinimulan na doon ang paggawa ng istasyon ng tren, ang halaga nito ay tataas ng higit sa 5 beses. Napakahusay. Maganda ang iyong sinabi, Ginoong Ning. Isa kang tunay na henyo. Pumapayag ako sa lahat ng iyong mga kondisyon. 2,000,000 pisong cash, 700,000 pisong halaga ng shares sa main company. Sanggay sa Dongsheng District. Sa'yo ang 30% ng shares.
At magsisilbi ka bilang general manager. Ikaw ang may buong kapangyarihan sa mga operasyon sa Dongsheng. Para sa masaya at matagumpay nating pagtutulungan. Isang matagumpay na pagtutulungan. Hindi nga ako nagkamali sa pagpili sa iyo. Sir Ning, mula ngayon pamilya na tayo. Papasok na sa account mo ang 2 milyong piso ngayong hapon. Ang mga dokumento para sa shares at ng sangay. Siksyaonan na ang bahalang mag-asikaso ng lahat. Sa'yo na nakasalalay ang buong operasyon sa Dongsheng. Nagtitiwala ako sa kakayahan mo. Chief Ning. Kanina pa kita hinihintay. 3 milyong piso. Pumayag na ang kumpanya sa 3 milyong piso. At palihim pa kitang bibigyan ng 100,000 pisong pampadulas. Pumirma na tayo ng kontrata ngayon na. Huwag na. Nakapirma na ako ng kontrata sa Huamao. Naibenta ko na ang lupa sa Huamao. Ano nakapirma na? Kailan pa? Ngayon lang. Huli ka na dumating Supervisor Wang. Impossible. Bakit ang bilis naman? Pag-isipan mo muna uli, magbabayad kami ng 3,500,000 piso. 3,500,000 piso. Nakapirma na ang kontrata, at may bisa na ito sa batas. Huwag na nating pag-usapan ang 3,500,000 piso. Kahit 5,000,000 piso pa yan, hindi ko pa rin ibebenta sa iyo. Noong una na 10,000 piso lang, ang ibinibigay mo para baratin ako. Bakit hindi mo naisip na darating ang araw na ito? Walang kwenta. Pinakuha ko lang sa'yo ang lupa, pero naunahan ka pa ng Huamao. Dati binabaan mo ang presyo para makakuha ng kickback. Ngayon wala na ang lupa. Tanggal ka na rin sa trabaho. Iligpit mo ang mga gamit mo at lumayas ka. Boss Zhang, bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Kezi, ang galing mo talaga. Nga, tingnan mo kung gaano kapogi kapag nakabihis ng maayos. Kezi, matagal nang alam ni Tito na may kakayahan ka. Noong una pa lang sinabi ko na sa tita mo, siguradong makakamit ng ningke natin ang malalaking bagay. O nakita mo tama ang sinabi ko, diba? Ngayong mayaman ka na. Huwag mo namang kalimutang tulungan din ang kuya mo. Ningke, nabenta ba talaga ang lupa sa halagang 2 milyong piso? At naging general manager ka pa, sa isang malaking kumpanya? Opo, napirmahan na ang kontrata. Papasok na agad ang pera sa bangko. Makikipagtulungan tayo sa Huamao para magbukas ng sanggay sa distrito ng Dongsheng. Naaalala mo pa ba? Ang batang si Wei Rui at ang pusta niya kay Ningke. Kezi, ngayong mayaman ka na, may isang bagay tayong dapat pag-usapan. Noong binili mo ang lupa sa halagang 50,000, may 3,000 doon na galing sa amin, diba? Ang perang iyon ay itinuturing nating pamumuhunan natin. Ngayong nabenta ang lupa sa halagang 2 milyong piso, pati na rin ang mga share sa kumpanya, dapat ay makuha namin ang kalahati niyan. Kalahati? Tito naman, ang kalahati niyan ay 1 milyong piso na. Anong 1 milyong piso? Mayroon pang ang mga share si Ningke, at ang posisyon niya bilang general manager. Ano namang masama kung ibahagi mo sa amin ang kalahati niyan? Kung hindi dahil sa inambag naming pera noon. Nakabili siya ng lupa kaya narating niya kung nasaan siya ngayon. Nga naman, kapatid, huwag mong kalilimutan kung saan ka nang galing. Ibigay mo sa amin ang kalahati. Hindi ba nararapat lang naman iyon? Tito, hiram lang naman yung 3,000 na yun. Inaamin ko naman yun. Pero ang kumuha ng kalahati, hindi ba sobra naman na yata yun? Sobra. Kung wala yung 3,000 puhunan na yun, hindi ka naman makakabili ng lupa kahit kailan. Ngayong araw kailangan mo kaming bigyan ng 1 milyong piso. Kung hindi kami aalis dito. Napakawalang utang na loob mo. Isa kang ahas na walang pasasalamat. At dahil magtutuos na rin lang naman tayo ngayon, isa-isahin natin at linawin ang lahat. Una, yung 3,000 piso na may pinakamataas na interes. Kasama ang tubo, babayaran kita ng 4,000 piso. Pangalawa, noong nagpatayo kayo ng bahay 10 taon na ang nakalilipas, nangutang kayo sa amin ng 2,000 piso na hindi nyo binayaran. Pangatlo, ginamit ng papa ko ang mga kakilala niya at nagbayad ng multa. 1,800 piso para lang mailabas ka. Pang-apat, sa mga nakaraang taon tuwing may okasyon at pista, ang mga regalong ibinigay at tulong na iniabot ng mga magulang ko. Ang lahat ng maliliit na bagay na yun ay higit pa sa 1,000 piso. Kung susumahin ang lahat, mas malaki pa ang utang ng pamilya niyo sa amin.
Masigit pa yan sa 3,000 pisong sinasabi nyo. Magkakamag-anak naman tayo. Ang pagtutulungan ay hindi dapat sinusumbatan ng pera. Pagtutulungan. Noong naghihirap ang pamilya ko, bukod sa tinapakan nyo kami noong lugmok na kami, at ang walang katapusang pang-insulto at pangmutya nyo, ano nga ba ang itinulong nyo sa amin? Noong kinansela ko ang kasal sinabihan nyo akong walang kwenta. Noong bumili ako ng lupa sinabi nyo na nababaliw na ako. At pinilit nyo pa akong ibenta ito sa halagang 100,000 piso. At ngayong umasenso na ako, tapos hihingi ka agad ng kalahati. May ganyan ba kadaling bagay sa mundo? Pupunta ako sa kumpanya mo para mag-eskandalo. Ipapakita ko sa lahat dun kung paano mo tratuhin ang sarili mong kamag-anak. Sige, subukan mong manggulo. Subukan mo lang pumunta sa kumpanya ko para manggulo. Ipapapulis kita dahil sa pangingikil. Pagdating ng oras na yun ang Kaining Kiang record sa pulis ay mabubunyag na. Tingnan natin kung makakahanap pa siya ng trabaho. Ang 3,000 kasama ang interes ay magiging 4,000. Mula ngayon wala na tayong utang sa isa't isa. Kapag nanggulo ka pa hindi na ako magtitimpi sa iyo. Sige, CJ. Mula sa araw na ito, puputulin na natin ang ugnayan natin. Magkakamag-anak naman tayo. Bakit kailangang umabot sa ganitong gulo? Pa, mas mabuti pang huwag na tayong makisama sa ganyang uri ng kamag-anak. Sinisip-sip lang nila ang dugo natin. Tita, binisita ko po kayo ni Tito. Pasensya na po kung naging isip bata ako noon. Baka po may nasabi akong hindi maganda sa inyo. Huwag niyo na po sanang dibdibin yun. Ang totoo po noon pa man ay, palagi ko kayong naiisip at inaalala. Nakabalik ka na pala. Ang totoo ikaw pa rin talaga ang nilalaman ng puso ko. Yung paghingi ng mas malaking dot noon, pinilit lang ako ng mga magulang ko noon. Napilitan lang talaga ako at wala akong magawa. Ang totoong gusto kong makasama habang buhay, ay walang iba kundi ikaw lang talaga. Pwede ba nating simulan muli ang lahat? Wei Rui, hindi mo na kailangang gawin ang lahat ng ito. Bakit naman? Humingi na nga ako ng tawad sa iyo eh. Alam ko namang nagkamali ako. Pangako babaguhin ko na ang ugali ko mula ngayon. Para maging maayos ang pagsasama nating dalawa. Noong pumunta ako para mag-alok ng 50,000 piso bilang dote, bigla ka namang humingi ng karagdagang 10,000 piso. Sabi mo noon hindi kita kayang pakasalan. Noong bumili ako ng babuyan, pumunta ka pa doon para lang kutyain ako. Sabi mo hanggang pangarap lang ako at walang patutunguhan sa buhay. Ngayong may pera na ako. Sinasabi mo namang ako pa rin ang nasa puso mo, at gusto mong magsimula muli. Ang totoo, ang habol mo, ay hindi kailanman naging ako, kundi ang pera ko. Noong una, binaliwala mo ako dahil mahirap ako. Ngayong nakita mong may pera na ako, bigla kang babalik sa akin. Huli na ang lahat. Umalis ka na, at huwag ka nang magpapakita sa akin ulit. Sir Ning, kumpleto na po ang mga tauhan natin. Lahat po sila ay mga pinakamahuhusay na tauhan mula sa head office. Sinabi po ni Boss Xiang, gawin niyo lang daw po ang lahat ng makakaya niyo nang walang alinlangan. Susuportahan kayo ng head office sa lahat ng bagay. Sandali lang po, pakitahimik muna ang lahat. May sasabihin lang ako ng mabilis. Alam ko naman kayong lahat, baka iniisip niyo na masyado pa akong bata at kulang sa karanasan. Pero sinisiguro ko sa inyo, na hindi kayo malulugi kapag nagtrabaho kayo sa akin. Ang sangay natin sa Dongxing District, ang ating unang target, ay ang sumakay sa kasikatan at pag-unlad ng Beijing Capital University, para makakuha tayo ng malaking tagumpay sa simula pa lang. Mahahati ang lahat sa dalawang grupo. Ang isang grupo ay pupunta sa paligid ng Beijing Capital University para mamakyaw ng mga ari-arian, katulad ng mga maliliit na apartment, at mga courtyard house na may makatwirang presyo. Kunin niyo ang lahat ng iyan. Ang kabilang grupo naman ang kakausap sa mga may-ari ng mga kalapit na lupa. Kunin niyo agad kung maaari. Inaasahang lalabas ang opisyal na aprobal sa loob ng 3 buwan. At tiyak na tataas ng hindi bababa sa 50% ang presyo ng mga bahay sa paligid. Ang pagbili natin ng mga ari-arian ngayon ay pinakamagandang pagkakataon para makamura. Boss Xiang, kailangan ba natin siyang pigilan? Hindi na kailangan. Kung may lakas ng loob siyang gawin yan, tiyak na may pinanghahawakan siya. Abangan na lang natin. Gaya ng inaasahan. Boss Ning, biglang tumaas ang presyo ng mga bahay sa paligid. Yung dating 4,000 kada metro kwadrado, ngayon ay 50 milyon na. Ibebenta na ba natin?
Huwag muna tayong magmadali at maghintay-hintay pa. Napakagaling niyo talaga, Boss Ning. Kakatawag lang ni Boss Xiang para magtanong. Sabi niya ay sobrang sumipa ang presyo ng mga bahay sa paligid. Tubong lugaw tayo sa mga bahay na inipon natin. Simula pa lang ito. Kababa pa lang ng opisyal na aprobal. Hindi pa ganap na nag-iinit ang merkado. Kapag nagsimula na ang mismong konstruksyon ay siguradong tataas pa ang presyo. Ibenta muna natin ang ilang maliliit na unit para mabilis na makuha ang balikpuhunan. Itabi muna natin ang mga tradisyonal na courtyard dahil mas magiging mahalaga yan sa hinaharap. Ang perang mababawi ay gagamitin natin para bumili pa ng lupa, para mapalawak pa natin ang sakop sa labas. Hahaha. Sabi ko na nga ba, ang batang si Ningke ay talagang isang pambihirang talento. Boss Ning, may masamang balita. Inagaw ang lupa natin. Si Wang Mila na dating nasa Yuliang, lumipat sa Shengda Real Estate bilang manager. Nag-alok siya ng mas mataas ng 200,000 kumpara sa atin. Kagabi pa lang ay nakipag-usap na siya sa baryo. At nakapirma na sila ng kontrata. Nagpapakalat din siya ng mga chismis kung saan-saan. Nagipit daw sa pera ang kumpanya natin. At hindi raw matatapos ang ating mga proyekto. Wang Milan. Boss Ning, napakaganda ng lokasyon ng lupang ito. Sayang naman kung hindi natin ito makukuha. Gusto niyo bang mag-alok pa tayo ng mas mataas na presyo para makipagnegosasyon ulit? Huwag na nating agawin sa kanya ang lupang ito. Kausapin mo ang may-ari ng 30 munang lupa sa tabi nito. Mas maganda ang lokasyon nito kumpara sa nakuha niya. At mas mababa pa ang presyo. Kapag lumabas na ang plano ng Capital University, para sa pangunahing pintuan nito, ang pangunahing pasukan ay magiging katabi mismo ng lupang ito. Ang lot naman niya ay magiging walang silbi na lang. Ang lot natin ang magiging pinakasentro nito. Ningke. Hanggang dyan ka lang pala. Inanunsyo na ang plano para sa gate ng Capital University. Ang pangunahing pasukan ay matatagpuan sa Boss Ning. 7,000 kada metro kwadrado ang benta ng mga bahay sa paligid. Magkano ang itatakda natin? 8,000. Ano? 8,000. Hindi ba masyadong mahal iyon? Sa tingin ng lahat ngayon, sagad na ang presyo ng mga bahay. Kahit 7,000 ay mahirap nang ibenta, lalo namang walang bibili kung 8,000. Karalabas lang ng bangko, ng bagong patakaran sa pautang sa pabahay. 20% na lang ang down payment, at pwedeng bayaran ng hanggang 20 taon. Suportado ng ating proyekto ang installment. Dati hindi nila kayang magbayad ng buo. Pero ngayon sa down payment na mahigit 100,000, makakabili na sila ng bahay malapit sa universidad. Ito ang talagang kailangan ng mga tao. Siguradong mag-uunahan silang bumili. Makipag-ugnayan ka sa bangko para sa proseso. Aanunsyo natin na 20,000 lang ang down payment para makatira sa tabi ng Capital University. Tama ka nga naman. Biglang naging mas madali para sa lahat. Ang ating plano, habang kontrolado ang panganib, ay makakapagbigay sa inyong bangko ng hindi bababa sa 3% matatag na kita. Boss Ning, pumatok ng husto ang benta natin. Mahigit 160 unit ang naibenta sa loob lang ng kalahating araw. Malapit nang umabot sa 100 milyong piso ang kita natin. Inasahan ko na iyan. Kay, grabe ang ganda naman ng kumpanya mo. Bakit kayo nandito? Diretsuhin niyo na ako. Medyo busy ako. Ganito kasi, malapit nang ikasal ang kuya mo. Humihingi ang panig ng babae ng sariling bahay. Naisip namin, tutal nasa real estate ka naman. Gusto sana naming bumili ng bahay sa iyo. Ibigay mo na lang sa presyong puhunan. At saka para sa kuya mo. Ayusan mo naman ang trabaho bilang manager. Tutal naman para sa iyo. Ang isang bahay at isang posisyon ay maliit na bagay lang. Ha! Magbigay ng libreng bahay. At gawing manager pa siya. Tama naman. Magkapamilya naman tayo. Dapat nagtutulungan tayo. Noon nga, tinulungan ka din namin. Hindi ba bayad na ang utang ko noon? 4,000 piso. Inihanda na ng accounting department. Kunin niyo na lang mamaya sabay umalis na kayo. Tungkol sa bahay at trabaho. Huwag niyo nang pangarapin. Ningke, bakit ang tigas ng puso mo? Isang bahay lang naman iyon ah. Kailangan ba talagang maging ganyang kadamot? Kung sino pa ang mayaman, siya pa ang kuripot. Sarili kong sikap ang pera ko. At walang kinalaman ang sinuman sa inyo rito. Noong naghihirap ako, wala man lang kayong naitulong sa akin kahit kaunti.
Araw-araw niyo pa akong pinagtatawanan, at mas lalo niyo pa akong inapakan noong lugmok ako. Ngayong nakaraos na ako, saka kayo lalapit para makinabang. Walang ganyang batas sa akin. Pagsisihan mo ito balang araw. Hindi kailanman mangyayari. Nahihingi ako ng tulong sa inyo. Security, palabasin niyo na sila. Ningke, ang performance mo nitong nakaraang 6 na buwan. Kitang-kita naman ng lahat. Ano ang susunod na plano? Balak kong, ang proyekto sa Dongsheng, ang pondong nakuha natin doon, ay ipuhunan lahat sa Tonghu, para kumuha ng 3 lot. Masyadong malayo ang Tonghu. Nasa mahigit 1,000 lang kada metro kwadrado ang presyo ng bahay doon. Kapag pinuhunan natin ang pera doon, hindi natin alam kung ilang taon may ipit ang pera natin. Sabihin mo ang dahilan mo. Una, tiyak na lalawak ang kabisera. Paunti ng paunti ang lupa sa sentro ng lungsod, kaya maaga o huli ay aabot din ang pag-unlad sa Tonghu. Pangalawa, ang tren sa Batong Line ay pinaplano na ngayon. Sa susunod na taon na ang pinakamabilis para masimulan ito. Kapag umandar na ang tren doon, tataas ng hindi bababa sa 5 beses ang presyo ng bahay sa Tonghu. Pangatlo, kung bibili tayo ng lupa sa Tonghu ngayon, ay napakamura pa. Ang 3 lot kapag pinagsama, ay 5 milyon lang. Kahit malugi tayo ay hindi ganoon kalaki ang mawawala sa atin. Isang imposibleng pangarap lang ang plano sa tren na yan. Masyadong malaki ang risko. Walang kasiguruhan yan. Sa tingin ko ay pwede nating subukan. Ang pagtantya ni Ningke ay hindi pa nagkakamali hanggang ngayon. Ganito na lang. Bibigyan ka pa ng headquarters ng karagdagang 5 milyon. Lakasan mo ang loob mo at gawin mo yan. Maraming salamat sa tiwala ninyo, Boss Xiang. Sir Ning, may problema po. Nagkaroon ng aksidente sa construction site. Gumuho ang scaffolding. 2 tao ang nasugatan. Sinabi ng safety inspector na kailangang ipatigil muna ang trabaho para ayusin ito. Paanong nangyari yun? Hindi ba katatapos lang i-inspect ng scaffolding na yan? Sabi nila lumuwag daw ang mga lock nito. Pero pakiramdam ko ay may mali. Maayos pa naman ang lagay nun nung sinuri kahapon. Sabi ko na nga ba, may sadyang nanggugulo rito. Tumawag kayo ng pulis para makontrol si Engineer Zhang. Alamin niyo kung sino ang nag-utos sa kanya. Wang Milan. Ginusto mo ito. President Ning. Ngayon, sikat ka na sa mundo ng real estate. Pangalan lang naman iyon. Ningke, ang tagal nating hindi nagkita. Hindi ko talaga akalain na magiging ganito kakatagumpay ngayon. Alam ko naman talaga na malayo ang mararating mo. Sinubukan lang naman kita noon para mas magsumikap ka sa buhay. Maghanap tayo ng lugar kung saan pwede tayong mag-usap. Marami akong gustong sabihin sa iyo. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Miss Wei, hindi tayo ganoon kalapit. Pakiusap, tumabi ka. Huwag mong harangan ang pakikipag-usap ko sa kaibigan ko. Pakiusap naman, rumespeto ka sa sarili mo, miss. Napaka-busy ni President Ning. Wala siyang oras para makipagkwentuhan. Plano mong magtayo sa sentro ng Dongsheng District ng isang malaking gusali na may mga opisina, mall at apartment na magkakasama sa isang urban complex. Kapag naitayo na ang Jingsheng University, ang lugar na ito ay tiyak na dadagsain ng maraming tao. At dahil may mga tirahan doon, kailangan ding mayroong mga komersyal na establishmento. Sa ngayon, maliliit na tindahan pa lang ang mayroon sa paligid. At wala pang malalaking mall o shopping center. Kaya sakto lang na tayo ang pupuno sa puwang na iyon. Ang disenyo nito ay hango sa Huamao Center. At tatawagin itong Dongmao Plaza para maging pamantayan sa buong Dongsheng District. President Ning, malaki ang kapital na kailangan sa isang komersyal na complex. At matagal bago makuha ang balik ng puhunan. Kaya napakataas ng panganib nito. Nagsisimula ng sumikat ang e-commerce ngayon. Sa tingin mo ba hihina ang mga mall sa hinaharap? Kabaligtaran pa nga ang mangyayari. Kapag nasa pinakasentro ang lokasyon, mas tumataas ang halaga ng mga commercial complex. Hindi lang ito basta mall, kundi isang kilalang landmark ng buong lugar. Kaya nitong hatakin ang paligid, para tumaas ang presyo ng lupa at mga bahay doon. Mabilis kumita sa mga residential property. Pero sa commercial, pangmatagalan ang halaga. May punto ka riyan. Ang proyektong ito, susuportahan ka ng headquarters.
Mula sa pondo, disenyo, hanggang sa mga kukuha ng pwesto. Ibubuhos namin lahat sa iyo. Hindi nga ako nagkamali sa iyo. Habang ang iba ay nag-iisip pa rin na magtayo ng mga residential para kumita agad. Ikaw naman ay nagsimula na magplano para sa commercial real estate. Ang lawak ng pananaw mong ito, mas magaling pa kaysa sa maraming tusong veterano sa negosyo. Boss Ning, may magandang balita. Inanunsyo na ang plano para sa batong line ng subway. Doon mismo sa tabi ng nakuha nating 3 lot magtatayo ng bagong istasyon. Ngayon, ang presyo ng lupa sa Tonghu ay tumataas araw-araw. Ang halaga ng 3 lot natin doon ay mahigit 5 beses nang tumaas. Boss Ning. Boss Ning, pati si Boss Xiang ay pinuri ang talino mo sa pagpaplano. Ang lupa sa Tonghu ay biglang tumaas ng mahigit 30 milyon. Ang mga ari-arian ng kumpanya natin ay lumampas na agad sa 1 bilyon. Simula pa lang ito. Kapag nagsimula ng umandar ang subway, magiging pangalawang sentro ng kabisera ang Tonghu, at lalo pang tataas ang halaga nito. Huwag muna nating madaliin ang pagpapatayo sa 3 loting ito. Itabi muna natin ito. Napakagaling niyo talaga kahit bata pa kayo, Boss Ning. Dahil na nabotahe si Wang Milan sa construction site, nademanda siya, at nagbayad ng napakalaking halaga. Shengda Real Estate, gipit na nga sa pondo noong una pa lang. Dahil sa nangyaring ito, tuluyan nang naputol ang pondo nila, at malapit ng mabangkarote. Naghahanap na ang boss ng sasalo sa negosyo kung saan-saan, at tinanggal pa niya sa trabaho si Wang Milan. Noong panahong ang Shengda ay naghahanda na para sa bankruptcy liquidation. Lumapit ang team namin sa kanila, ipinaliwanag ng abogado ang layunin namin. Ang Huamao Dongsheng branch ay interesadong bilhin ang mga pangunahing ari-arian ng Shengda, kasama na ang 2 lupang pambahay na hawak nila. Nagulat at natuwa ang boss, kaya mabilis siyang pumayag. Pagkatapos ng ilang serya ng negosasyon, nakuha namin sa napakababang halaga ang mga ari-arian ng Shengda, kasama na ang pinakamahalagang lupa nito. Parang nakuha namin ito ng libre sa sobrang mura. Sa araw ng pirmahan ng kontrata, nandoon din si Wang Milan. Habang nakatingin sa akin na mukhang matagumpay sa tapat niya, naghalo-halo ang emosyon sa kanyang puso. Manager Wang, matagal din tayong hindi nagkita. Boss Ning, pasensya na po sa mga nagawa ko noon. Humihingi po ako ng tawad sa inyo. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Bago ka magnegosyo, dapat matuto ka muna kung paano maging mabuting tao. Hindi ka kailanman aasenso kung dadaanin mo sa pandaraya. Nauunawaan ko na po. Anak. Ito ba talaga ang bahay natin? Opo, Inay Itay. Dito na kayo titira mula ngayon. Malaki ang bakuran kaya pwede kayong magtanim ng mga bulaklak at gulay. Mas masarap tumira rito kaysa sa masikip na eskinita. Nagpakapagod kayo sa buong buhay ninyo. Kaya oras na para magpahinga at mag-enjoy kayo sa buhay. Magkano naman kaya ang nagastos mo rito? Naku, gumastos pa kayo ng malaki. Mang Ning, itong anak mo, talagang may narating sa buhay. Pasensya ka na kung medyo naging ignorante kami noon. Huwag mo na sanang dibdibin, magkakamag-anak naman tayo. Bisita ka madalas dito sa amin. Huwag na, bago lang kaming lipat kaya marami pang gagawin. Hindi muna namin kayo maaasikaso. Dati hindi ko man lang lubos maisip na mararating ng pamilya natin ang ganitong buhay. Ma, umpisa pa lang ito. Lalo pang giginhawa ang buhay natin sa mga susunod na araw. Ang Ginoong ito, nag-aalok ng 11 milyon at 100,000. May magtataas pa ba ng tawad? 11 milyon at 100,000, unang tawag. 11 milyon at 100,000, pangalawang tawag. Pagbati sa Ginoong ito, sarado sa halagang 11 milyon at 100,000. Sir Lin, tanong ko lang po, ngayong nakuha na ng Huamao ang pinakasentrong lokasyon, ano pong klaseng proyekto ang balak ninyong itayo rito? Plano naming magpatayo ng isang napakatayog na gusali, isang dekalidad na gusali para sa mga opisina, na may kasamang mga mamahaling tindahan at hotel. Kapag natapos ito, magiging bagong palatandaan o landmark ito sa si. Ang Beijing ang sentro ng ekonomiya ng China, at ang Tigris naman ang pinakapuso ng Beijing. Ang mga sikat na gusali sa mga pangunahing lokasyon, ay hindi kailanman mawawala ng halaga. Malaki ang tiwala namin sa hinaharap ng Beijing, pati na rin sa magiging halaga ng TV. Napakalakas ng loob ng batang ito. Ganito kamahal na lupain, nakuha niya nang hindi man lang kumukurap ang mata. Hindi naghihintay ang magagandang lupain. Kapag pinalampas mo ito, hindi mo na muling makukuha pa. Tama ang sinabi mo,
Buong-buo ang suporta ng pangunahing tanggapan sa proyektong ito. Nakipag-ugnayan na ako, mga sikat na taga-disenyo mula sa ibang bansa. Siguradong gagawa sila ng isang natatanging obra maestra. President Ning, may isang negosyante na nagngangalang Zhang Hao ang gustong makipagkita sa inyo. Sinasabing gusto raw makipagtulungan sa inyo. Zhang Hao, papasukin mo siya. President Ning, sa wakas ay nakilala ko rin kayo. Ako po si Zhang Hao. May maliit lang po akong negosyo, at may hawak akong maliit na proyekto ngayon. Medyo gipit lang po sa pondo, kaya gusto ko sanang makipagtulungan sa inyo. Maglabas lang po kayo ng kaunting kapital, at bibigyan ko kayo ng 60% ng kita. Boss Zhang, mukhang nakalimutan mo na kung sino ako. 10 taon na ang nakakaraan sa negosyo ng construction material sa Nancheng. Nakipagsabuatan ka sa kasosyo mo, para nakawan ang isang tao ng lahat ng ari-arian niya. At pinilit mo ang mga magulang niya na manirahan sa kalye. Nakalimutan mo na ba ang bagay na yan, President Ning? Nagbibiro. Nagbibiro po ata kayo. Hindi ko po kayo maintindihan. Ayos lang kung hindi mo maintindihan. Sasabihin ko na lang sa'yo. Isang malaking imposible ang makipagtulungan sa Huamao. Bukod pa riyan ang pag-iwas ng kumpanya mo sa pagbabayad ng buwis. At ang pagtitipid nyo sa mga materyales sa proyekto nyo ay malapit ng imbestigahan ng mga otoridad. Mag-ingat ka na lang ngayon. President Ning, nagmamakaawa po ako sa inyo. Bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakaon. Umalis ka rito. President Ning, sino po ba ang taong yon? Wala naman, isang lumang kaibigan lang. Marami siyang ginawang masama at oras na para pagbayaran niya yon. President Ning, maraming salamat po sa inyo. Sa inyong suporta para sa ating edukasyon. Kapag natapos ng itayo ang 2 paaralan, masosolusyonan na nito ang problema ng libo-libong mga bata pagdating sa kanilang pag-aaral. Tungkulin ko naman po ito. Dito rin naman ako lumaki sa kabisera. Kaya masaya ako na makatulong sa edukasyon ng sarili nating bayan. Karangalan ko po, ang mga bata ang kinabukasan. Edukasyon ang pundasyon. Salamat po, Tito Ning. Mag-aral ka ng mabuti, para makapagsilbi ka sa bansa balang araw. Ikaw talagang bata ka, palihim ka pa lang. Nag-donate ng 2 paaralan. May malawak kang pananaw. Sa huli, ang pagpapatakbo ng negosyo ay tungkol talaga sa responsibilidad sa lipunan. Mabuti at ganyan ang pananaw mo. Mas magiging malawak ang mararating mo sa hinaharap. Kapag marami ka ng pera, nagiging numero na lang iyan. Mas maganda kung magagamit ito sa mga makabuluhang bagay. Ning Ke, ikaw ang magpapatunog ng kampana ngayon. Para marating ng Huamao ang tagumpay na ito. Malaki ang naging bahagi mo. Sir Ning, mayroon na kayong bilyon-bilyong pisong ari-arian ngayon. Ano po ang nararamdaman ninyo? Nagpapasalamat ako sa pagkakataong ibinigay ng panahong ito. At nagpapasalamat din ako sa lahat ng nagtiwala sa Huamao. Ang paglista sa stock market ay simula pa lamang. Mas pagbubutihin pa namin sa hinaharap. Sir Ning, binabati ko po kayo. Dahil ngayon ay isa na kayong tunay na bilyonaryo. Mga numero lang iyan sa papel. Kapag maayos ang takbo ng kumpanya, doon lang natin masasabing talagang nagtagumpay tayo. At ngayon, tanggapin natin ang Executive Director ng Huamao Real Estate ng Dongqing District Branch na si General Manager Ginoong Ning Ke. Sa mga iginagalang kong senior at kasamahan sa industriya, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ning Ke. Marami ang nagtatanong sa akin kung bakit sa bawat pamumuhunan ko ay laging tumatama sa tamang pagkakataon. Kung mayroon ba akong sikreto? Sa totoo lang, walang anumang sikreto. 2 salita lang ang naintindihan ko. Trend. At sa huli, gusto ko lang sabihin, ang henerasyon natin sa real estate ay pinalad na abutan ang magandang panahon. Ang panahon ang nagbigay sa atin ng pagkakataon. Hindi dahil napakahusay natin ang gumawa ng magagandang proyekto at maglingkod sa lipunan. Ang nararapat nating gawin
Sir Ning, kanina pa po kayo hinihintay ng lahat sa loob. Magsisimula na po ang victory party. Sige, susunod na ako. Isang toast para kay Ningke. Ang marating ng Huamao ang tagumpay nito ngayon ay dahil sa napakalaking kontribusyon ni Ningke. Salamat sa inyong lahat, hindi ko lang ito solong tagumpay, kundi dahil sa ating lahat na nagtulong-tulong para rito, para sa panahon ngayon, para sa inyong lahat at para sa hinaharap. Naaalala ko pa noong una, noong nagdala ka ng 700,000, dahil gusto mong mamuhunan sa kumpanya, naramdaman ko nang hindi ka ordinaryo. At kung titingnan ngayon, mukhang minaliit ko pa nga ang kakayahan mo. Sa mga susunod na araw, ang Huamao ay mapupunta rin sa inyong mga kabataan sa huli. Pagbutihan mo pa, naniniwala ako na kaya mong dalhin ang Huamao sa mas matayog pang tagumpay.